Welcome to our FB page na free reviewers managed by Leonalyn. At itong video ito ay ipopost din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Basahin natin yung instruction muna dito bago tayo mag-proceed. Ano ba meron dito? Identical or similar pattern. In these tests, the problem figure comprises only one figure. Below it are given 4 alternative figures. Of the 4 alternative figures, one figure is similar or identical to the problem figure. The candidates must study the problem figure and note its characteristic or peculiarities in detail. Then, they should try to identify or locate the alternative figure which is identical to the problem figure. The answer figure should be identical to the problem figure or should have the same characteristics as the problem figure which is to be spotted out. Yung direction dito, basahin muna natin. Wait. Select from the 4 alternative figures the one with the same characteristics as in the given figure. At ito ay galing sa isa sa ating mga followers na pinipm niya, so hindi natin i-reveal kung sino ito. At para naman sa naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files ng grupong ito at para sa detalye, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. And by the way, meron itong answer key. So, tinatry ko munang sagutan ito lahat, 14 item ito. At yung score natin ay 13 lang. Meron tayong isang mali. Mamaya, pag-usapan natin yung isang mali natin. Let's do number 1. So, ito yung given figure. Hanapin natin sa 4 ang kahalintulad nito. Obserbahan natin itong dalawang figure na ito. Meron tayong, napapansin mo yan? Sa choice letter C. Obviously, siya lang yung pareho dyan. Tapos, pareho silang circle, maliit lang yung isa. So, ganun din naman, pareho silang parang hugis bahay, maliit lang yung isa. So, therefore, ang sagot dito sa number 1 ay letter C. Next, number 2. Ito naman yung given figure. Unahin muna natin yung meron tayong tatlo dito. So, sa choices A and B, yan lang yung tatlo. So, bali, eliminate natin, itry natin eliminate si C at saka si D. Next, ang titingnan natin ay itong isang line na ito, pero magkasunod yung nasa last part, ito ba? Hanapin mo sa dalawang natira na mayroong ganyan. Ngayon, ito yung nag-iisa pero yung kabila ay nandito siya opposite. Ganon din naman ito at opposite yan. So therefore, hindi yan ang basihan natin. Balik tayo sa lahat. Doon na naman tayo mag-focus sa mismong nag-opposite mismo siya. So sa choices, pareho silang opposite lahat. Dito tayo. Yang dalawang maliit na circle na yan. Yung nasa dulo-dulo nila. So, ito, opposite sila. Eliminate natin yan. Ito naman, opposite sila. Eliminate natin yan siya. Ang magkapareho, nandito. Yan, letter C natin at yung letter D natin. Obserbahan yan. Pareho lang yan dito. Next, yung dalawang straight line na yan, okay, pareho silang base. Pareho sila naka-attach dyan. Sa letter C, parehong naka-attach. Sa letter D, hindi. Pansinin nyo. Nandito yung
pinaka-head niya. Dapat yung line ay nag-uumpisa. Dapat yung line ay nag-uumpisa sana dito. Kaso lang nandito siya sa opposite. So therefore, eliminate natin yan. At ang sagot dito ay letter C. Next, dito sa number 3, ito yung mali ko. Ang tamang sagot dito ay letter A. Ang sinagot ko kasi, letter D. Ito yung given figure. Sa napapansin ko itong nasa loob, 3 sides. Sa next, 4 na sides. Unang choice ko sana itong letter A, kaso lang kulang. Kulang siya. 4 na sides ito. Ito, kung lalagyan mo ng isang line pa yan, 5 sides yan siya. Which is, sa choices naman, si letter A lang naman ang may ganyan. Kaso nga lang, sa mismong nandito, walang line kasi sa baba. Kaya, ang sinuchoose ko na lang ay si letter D at mali yung sagot ko. So therefore, malamang itong letter A na ito, nakulangan lang siguro ng line yan. Kaya ang sagot dito ay letter A. Next, number 4. Sa given figure, meron tayong dot na nasa loob ng triangle. Sa choices, either B or D. Ang tamang sagot dito ay letter B. Mas malapit siya sa mismong given figure. Kung titingnan pa nga natin, halos kapareho itong dalawa na to. So ang sagot dyan ay letter B. Number 5. Unahin natin tingnan yung nasa loob, isang linya at isang triangle. Wala yan siya, eliminate. At itong si letter B, eliminate. So we have C and D. Yung mga figures na nasa labas, walang magkapareho dyan. Dito si letter C, dalawa yung circle. So therefore, eliminate natin yan. Ang tamang sagot dito ay letter D. At yan na lang din ang natira. So, yan yung kagandahan sa elimination method sa pagsagot. Next, number 6. Ang given figure, si star nasa loob ng isa pang figure. Ito ay ang star nasa loob ng square, ang star ay nasa loob ng circle. Si A, B, walang star dyan. Si C, star lang ang nandyan. While si D, yung star ay nasa loob ng ganyan, parang flower. So therefore, ang tamang sagot dito ay letter D. Next, number 7. Sa given figure, magkaiba yung laki nila at magkaiba din yung figure dito. Meron tayong isang square at circle. Sa choices, halos pareho lang yung laki nila. So, doon na lang tayo mag-focus sa different yung mga figures. Si A at saka si B, eliminate natin yan. Now, doon tayo mag-focus sa C at saka si D. Saan ba sa dalawa ang related mismo sa given figure? Obviously, letter C. Next, number 8. Kung sobrang obvious naman yung merong kapareho talaga niyan, doon ka na, wag ka nang titingin sa iba pa na nasa choices. Obvious naman na identical yung dalawa. So letter D ang sagot dyan. Number 9. Sa given figure, ang nasa loob ay square, tapos circle. Ang nasa loob square, ito ay circle, so eliminate natin yan. Si A at si B, eliminate din natin yan. Next, kung titingnan mo si C at saka si D, ang next sa square ay circle. Ito kasi triangle. So therefore, ang tamang sagot dito ay letter D. Next, number 10. Now, kung titingnan natin yung given figure dito versus dito sa mismong choices, pwede yung counterclockwise or clockwise. So, i-drawing muna natin. Mag-drawing tayo ng dalawang square. Unahin muna natin yung counterclockwise. So, i-counterclockwise natin ito. Mauuna yung single line. Dito sa my right side. Single line.
So, ang next ay yung double line. Sa choice C at D, yung nasa taas right upper ay parehong double line. Ang nandito ay single line. So, therefore, eliminate natin yan siya. Next, doon tayo sa clockwise. So, clockwise. Itong double line nandito na sa taas. So, si double line ay nasa taas na siya. Si single line ay nasa baba. Nasa baba. Double line, pareho yung double line na nasa left upper corner. So, ang next natin i-focus ay itong dalawa. Move clockwise. So, ang nasa baba ay itong square. Ito yung nauna. Next ay itong apat na square. At ang nasa choices na itong apat na square ay nasa right upper ay letter B. Parehong-pareho sila na ang nasa baba, isang square lang yan, kaya ang tamang sagot dito ay letter B. Next, number 10. Ito yung given. Unahin muna natin itong ito bang nandito, yung mismong angle na ito. Meron siya sa letter A at meron sa letter C. Ito namang si letter B, okay? Pwede. Dito sa letter D, pwede. Pero, itong mismong line na yan, wala siyang isang linya na nag-cross sa dalawang line na yan. So, therefore, eliminate natin yan. Next, ito naman, wala siyang isang linya dyan. So, eliminate natin yan. Ang natitira na lang natin ay A at C. Next, ito naman yung tingnan natin. At meron sa choice A at wala sa C. Therefore, ang tamang sagot dito ay letter A. Next, number 12. Merong nakaharang dyan na isang linya, isang slant line. So, eliminate natin si C kasi wala yan. Eliminate natin si D kasi dalawa ang nandyan. Now, mag-focus tayo sa mga lines or yung mga waves na nasa loob. Sa choice A at B, kung pansinin nyo ito, isa lang yan siya. At itong sa letter B, tig-dalawa yan. So, therefore, ang tamang sagot dito ay letter A. Next, number 13. Obserbahan ito. Parehong-pareho dyan. At posibleng pareho din sa A, B, D. Now, tingnan yung nasa taas. Hindi siya pareho sa A, hindi rin siya sa B. Pwedeng sa D pero iba yung pagkaikot niya, mas identical siya sa letter C. Mas identical siya. Next, doon naman tayo sa side. Hanapin natin yung identical dito sa side. Obviously, hindi ito. Pwede pero hindi rin. Hindi rin, lalo namang hindi itong si letter D. At obviously, identical siya dito sa choice C. So therefore, ito na yung tamang sagot, C. Next, number 14. Ito yung given figure. Facing sila. Facing. Ito naman ay parihong-pariho. Now, hanapin natin sa choices ang parihong-pariho dito. Sa choice C, opposite yan siya. Eliminate. Choice D, opposite yan, mga opposite, so eliminate. Next, kung titingnan mo, ikumpara mo itong si choice A at si B. Lahat ng mga small lines na yan, isa lang facing down. Bali, facing together, ito naman ay facing down, at ito naman ay, bali parang facing, itong nasa taas ay facing away ba? So, ito, pwede. Kaso lang, itong nasa gitna ay doon siya nag-face up instead na nasa baba. So, therefore, ang identical sa mismong given figure ay itong letter A. Kaya, yan na yung tamang sagot. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayo naintindihan sa mga videos natin and sobrang thankful ako sa lahat ng mga
nag-iwan ng mga magagandang mensahe at sa mga mahilig mag-like sa mga videos natin. Thank you and God bless.